Kaming magkakapatid, lahat kami may ibunan. Kaming anim sa pamilya, may kanya-kanya kaming ibunan. Yung araw-araw, kahit na paulit-ulit yung pakainin niya, walang problema sa akin kasi masaya ako pinapakain ko niya. Isa ka ba sa nalilito mag-alaga ng ibon? O gusto mag-alaga ng ibon? Tara, nandito tayo ngayon sa isang bahay ng marunong mag-ibon. Tatanungin natin siya sa kung anong payo at tips ang maibibigay niya sa atin sa pag-aalaga ng mga ibon. Tara, pasukin natin. Let's go! So, yun na guys, nandito tayo ngayon sa ibunan ni Father. So, kasama natin ngayon si Father, tapos ang isa pang mag-ibon, si Kuya Toto. At ang nag-aalaga naman sa mga ibon ni Father, si Kuya Dong. Father, balita ko kasi madami daw interesado ngayon sa pag-aalaga ng ibon. Yung mga bata, mga estudyante. Ano po bang mga klaseng ibon yung nandiyan? Okay, totoo yun. Una-una mga estudyante, siyempre curious yan. Kaya nga, nandito kami ngayon para introduce sa inyo paano ang pag-aalaga ng ibon. Ito po, ang ibunan namin ay isa lang alaga naming klase dito, African Lovebird. Si Dom ang pinakamahusay sa pag-aalaga niya. Nasa ilang piraso po ba yung ibon niyo? Dom bali 42 to, no? 42 cages. Kaya, Nasa more than 100 sila, including yung mga paanak. Father, mukhang maganda yung t-shirt niya, Ubra. Ano po ba yung ibig sabihin ng Ubra niya? Papaliwanag niya si Kuya Ano Toto. ba yung Ubra niya? Di ba na ako naka-ubra? Pero yung anong grupo, United Bird Rating Association. Sino po ba nagsimula ng grupo na yan, Father? Ako yung nagsimula at una, naging miyembro nito mga taga-Ubando, Valenzuela. Pero ngayon, madami na tayong miyembro mula sa iba't ibang mga nila. Ang kauli lang naging miyembro si Dom. Kasi miyembro na siya nito kasi siya nag-aalaga. Sino po ba naka-influence sa inyo dyan? Kaming magkakapatid, lahat kami may ibunan. Kaming anim sa pamilya, may kanya-kanya kaming ibunan. At ito nagsimula 30 years ago. At hanggang ngayon, patuloy kami nag-aalaga ng ibon. Una, ini-enjoy namin bilang libang. Pangalawa, kumikita ito. Pangatlo, gusto namin yung barkadahan, yung pagiging magkakaibigan. So, nasa 30 years na po kayong nag-aalaga. More than 30 years na kami nag-aalaga. Kayo kuya to, ano po ba naka-influence sa inyo sa pag-ibon? Nag-influence sa akin, kaibigan na rin. Kumikita raw, nililibang ka pa. Yun ang nag-influence sa akin. Naibibenta niyo po ba yan? Yung samahan na 30, iba-ibang mga katangian noon. Sa 30 miyembro, merong ang expertise pag-aalaga. Yung iba naman, ang expertise pagbebenta. Yung iba, ang expertise pagkakaroon ng bagong mutation. Kaya yung pagbebenta, yung mismong buong grupo, nagtutulungan yon para ibenta sa iba't ibang market. Nasa magkano po ba yung price range? Nakakaalam dyan si Toto. Hindi ako nakakasano. Ang sa akin lang kasi, Padre, low mute. Hindi natin low mute. Yun lang talagang handle ko. Hindi kasi kaya ng budget yung mga high mute na mutation. Yung sinasabi mga high mute, siguro magkakahalaga yun ng 100,000 isa, 75, 50. Tapos yung mga low mute, mga 300. So, pwede po talagang magkaroon ng... Ranging from 200 to 150,000. Ganon ang range ng... Kada pares na po yun. Kada pares na yun. Hindi, kada pair yun. I'm sorry. Isang lang yan. Sorry. Isang piraso. Isang piraso pa lang yun. Isang piraso pa lang. Isang Yun yung piraso. high mute. Yung high mute. Ikaw, kuya daw. Ilang beses mo ba napapakain yan? Bale sa isang araw, isang beses ko lang pakain. Yan. Ang oras ng pakain ko is 3. Tapos palit lang ng mga inumin, yung bedsheet, tapos linis lang. Sa pagpapakain ng ibon, ipapakita ko sa inyo ang proseso. Yun. Tsaka ito muna, bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga pinapakain ko.
Ito lang naman yung ginagamit ko na takalan. Lalagay mo lang na ganyan. Siyempre, kailangan yan. Oh. Yan. Tatansyain mo kung ilan yung ibon. Di ba sa isang dalawang lagay lang. Sa dalawang ibon, anim sila. Di magiging 3. Ano bang pinapakain mo yan? Siyempre, breadsticks lang. Tapos merong vitamins na pangalan sa tubig. Tapos linis lang. Yun lang, hindi naman masyadong malibang lang. Gulay. Yun, gulay. So hindi siya masyadong high maintenance. Hindi naman. Pwede ka sa mga gulay. Gulay niya, kangkong, Talbos. talbos ng kamote. Meron naman nagbibigay ng malunggay, nag-suggest naman kasi na sobra sa protina kasi yung malunggay. Kaya na-alternate lang siya. Isang beses ang buwan, isang beses ang linggo. Depende sa nag-aalaga. Depende sa nag-aalaga, meron kami kasama, si Sir George, pechay, at saka carrots. Kahit mga bata po talaga makakilala. Oo! Yeah. Kaya, i-encourage natin yung mga estudyante na interesado dito. Go kayo! At ang ating sinasabi, kung estudyante, magsimula muna sa low mute. Low mute. Huwag mo nang biglayin sa high mute kasi yung budget ang ano, baka mamaya magulat si Papa. Ano ka nag-enjoy? Sa pag-aalaga talaga, malilibang talaga. Kasi, bukod na sa nakakita ka ng mga ng ibon na, siyempre, bago lang sa akin din yan. Talagang mawilili ako niyan. So, araw-araw, kahit na paulit-ulit yung pakainin niya, walang problema sa akin. Kasi masaya ako pinapakain ng ibon niya. Mamaya, ikutin tayo sa titin natin ibunan ni Sir Toto at ni Sir George. Maganda yun na makita nyo, hindi lang ito, makita nyo iba't ibang mga ibunan Ibunan ng grupo. ng grupo. Para makita niyo yung sinasabi high mute sa low mute. So yun guys, nandito tayo ngayon sa isang miyembro ng Ubra. Wala dito yung may-ari kaya papasukin na lang natin. Pero andito yung nag-aalaga. Kaberdi, ano yung ginagawa mo, Kaberdi? Ayan, kailangan nyo na ano yung pampaboost ng ibon. Anong pong nabuboost dyan? Anong nabuboost dyan? Ano yung vitamins, ito, electrolytes, Yun with pala. amino acid and multivitamin. Yun, grabe. Okay, pwede na yan. Kalahati lang. Kalahati na. Ilang kutsara yan? Isa lang. Para hindi masobrahan. Ayun guys, pupunta tayo. Yan, pinagbubuksan tayo dapat. Anong oras mo pinapakain ka, Birdie, ang mga ibon mo, ka, Birdie? Usually mga 8 or 9. Pero mga kasi, mga gabi, inaanuhan din to ni Daddy. Binibisita niya rin, chinecheck niya bawat ganito. Like ayan, for example. Anong meron dyan? Ayan kasi yung nila, kumbaga yung bahay nila. Chinecheck niya kung it's either may anak or may laman pa ba. Kasi baka nakawala. So, maaga mo pinapakain? So, i-check yun ng gabi, tapos ako magpapakain ng umaga. Ang gulay na to. Ayan, anong gulay? Yun pala yung sinasabi ni Father kanina na pechay. Hindi naman pechay lang yung pwede ilagay. Pwede talbos, kangkong. So yun guys, nandito naman tayo kay Kuya Toto. Pupuntahan naman natin yung ibunan ni Kuya Toto. Ito pala si Kuya Toto. Kuya Toto, Ay, magandang tanghali na ba? Tanghali. tatanghali na. Ito si Kuya Toto. Hello. Pwede ba nating bisitahin yung ibunan mo? Pwede. Tara. Pasok Tara. kayo. Samahan natin si Kuya Toto. Ito yung mga ibon ko. Yun guys, andito yung mga ibon ni Kuya Toto. Iba't ibang klase rin. Ito yung sinasabi namin kanina ni Father na low mute. Kumbaga sabi natin pang budget meal lang. Yun, ang Mga mga- afford na Affordable na ibon. ibon. Nasa anong price range ng ibon mo, Kuya Toto? Nasa magkano yung price range? 300 to 50 isang piraso. Depende sa edad niya. So depende sa edad. Pagka bata, medyo mura. Pagka medyo may 8 months pataas na siya, medyo may 300, 350 hanggang 500. So yung nakita natin Kuya To, di lang pala ibon alaga mo dito, no? May alaga. Nalaga rin ako ng manok. Talagang ang ano ko talaga manok.
manok na pambenta, panlaban. Nagbibenta rin niya ito. Oo, binebenta ko rin siya. May mga sisiw. Ayan. Tingnan natin dito. Ang dami tong alaga si Kuya Toto eh. Ayan, ito. Ito ang white kelso. Binibreed mo rin niya Kuya Toto. Oo, talaga i-breed siya. Ang ano niya, galing yung bloodline niya sa kay King Richard. Doon ko nahiram yung mga materialis niya. Kelso, saka sweater. Sweater Raptors. Ayun yung ginagamit kong breed. Broodcock. Madami rin palang alaga si Kuya Toto rito. Ito, Tingnan ayan natin. yung ginagamit kong broodcock. Ito yung mga sisiw. Meron din Yung sisiw bagong dito. pisa ngayon. Ayan. Kung may interesado, pwedeng benta lahatan. Sa Ubra. Pwede rin. Yung mga gustong mag-ano ng pagmamanok. Ayan. Ayan gamit kong breeder. Ayan yung sweater Raptors. Ayan. Ibon lang po ba na ibibenta sa Ubra? Ay hindi, May may iba pa? maraming klase rin na sa Ubra. May mga negosyo rin kasi na yung Ubra na bird seeds, sunflower. May mga pagkain din po. Oh, may binebenta rin kaming mga sa grupo para magkaroon din ng pondo. Kasama rin sa pondo namin yun. Bukod sa kumikita na, may another income pa yung grupo. Pwede ba namin Kuya Toto makita kung paano nyo pakainin yung ibon? Pwede. Yun. Mapakitaan tayo kung paano ni Kuya Toto pakainin yung mga ibon. Ito lang, nakamix na kasi yung canary saka bird seeds. Ang nakabukod lang, oat growth saka sunflower. Minsan nagbibigay ako ng feeds na sa ibon. Depende sa... Sa patuka naman Kuya Toto, ganun ba siya? Hindi naman siya ganun ka pricey. Sa patuka kasi pagka may akay lang saka siya malakas tumuka eh. Pero pagka wala naman siyang control mo lang yung patuka niya kasi pagka sinobrahan mo, parang tao lang din, lalaki. Sosobra yung taba niya. Hindi siya yung breed niya. Hindi siya po-produce kasi Mataba. Tumaba siya. Nasa ilang pares po ngayon yung ibon niya? Sa ngayon, nasa 15 na lang siya. 15. Nasama sa... Benta. Oo. Pag naman ang patuka, kurut-kurut lang. Konting oat growth, ilang pirasong sunflower. Ito. Yan lang. Hindi mo siya kailangan damihan. Kaso konti lang. Para hindi siya pagka napapansin mo na malakas na siyang tumuka, ibig sabihin nun, may pinatutukan siya sa loob ng pugad. Kasi iba kasi normally na nag-iibon, alam nila yung napisa na. Ako hindi ko tinatandaan kasi Pero talagang nag-iibon na may mga date sila na napisa na Sa akin naman kasi, sa manok ko nagaganon. Nagde-date. Pero sa ibon, hindi ko kasi hindi ko siya nakikita kasi nasa pugad siya. Sa 1 kilong patuka Kuya Toto, ilang araw na yung aabutin nun sa isang ibon? Sa 1 kilo, pagka marami kang akay, 1 bigayan mo lang yun. Sa inyo ngayon? Sa akin, sa 1 kilo, aabutin siya ng 2 2 o days. 3 days. 3 days, so matagal din. Oo. Depende talaga sa ibibigay mo sa Hindi rin naman pala siya ganun katakaw sa patuka. So yun Kuya Toto, thank you no. Okay, thank you. Thank rin you, sa Kuya mga Toto. vlogger. And guys, alis na tayo. Thank you tayo Kuya Toto. Let's go.